kasaysayan, kababalaghan, politika, current events, at iba pa. Huwag magpahuli, ating alamin, tuklasin dito sa Historiador Filipino. Noon pa man ay warat na talaga ang pangalan ng departamento ng PNP bunga sa mga kinasasangkutang kabulastugan ng ibang mga aktibong miyembro nito. Hindi may pagkakaila na marami ng mga tao ang naapektuhan ng tiwala sa mga kapulisan dahil sa mga pinaggagawa ng mga iskanawag na nakasuot ng sanay inirerespetong uniforme ng PNP. Palaging bida ang mga tiwaling pulis sa balita sa media na kung hindi protektor ng mga ilegal na gawain ay palaging maoy at nang-aabuso. Ngayon ay nahaharap na naman sa iskandalo ang departamento ng HPG o Highway Patrol Group ng PNP nang ibinulgar ng sariling mga tauhan nito ang nakakahiyang racket ng kanilang mismong opisyal na isang koronel. Siya, si Police Colonel Romel Estolano. Padrino system ang ginamit ng koronel para sana pagtakpan ang napakalaking pananagutan sa batas ng kanyang kinukonsiderang kaibigan na nagngangalang JJ Javier. Ayon kay HPG Officer Senior Master Sergeant Aladin Orale, June 13 nang pinara nila ang SUV ni JJ Javier dahil sa kanyang mga violations kagaya ng pagkakaroon ng blinker at walang plakang nakakabit sa nasabing sasakyan. Ito ang ilan sa mga pahayag ng nagsumbong na sarhento ng HPG. Ang pagkakahuli lang po namin sa kanya is normal anti-carnapping operation. Pa-plug down po lang po sa initial violation ng kanyang auto. Ano po yung violation, sir? Na-discover, unang violation niya po, may blinker po yung kanyang auto, tapos walang plaka sa likod. Tapos nung kuhain na namin ang lisensya ng driver, kuhain namin ang ORCR, hindi na ipakita yung ORCR, kaya in-invite namin yung kanyang driver. Tapos pumapalag na po ito si Mr. Javier na wala kayong karapatan na dalhin kami sa opisina. Sir, sabi ko, hindi pwede kasi by violation ang inyong auto sa Republic Act 4136. Impoundable offense po. Tapos hindi niya, nagpupumilit siya na ayaw, pinapakakontak niya sa akin, marami tumatawag. Ito si General ganito, kausapin mo. Ito si Mason ko, ganito, kausapin mo. Sir, pasensya na po, hindi ko po kausapin yan. Doon na lang po sa opisina. Umabot po kami doon hanggang 2 hanggang 3 oras. Hindi, doon ko na po siya hinahatak, hindi po siya sumasama, hinahatak ko siya. Pinipigilan niya po ako na dalhin ko sa mobile hanggang na versa ko na po siya kunin natin sampa sa mobile. Saka na po siya nadala sa opisina sa Krame. At doon yun na po, ayan na po yung mga video na yun na ini-inspect yung sasakyan niya at nakitaan siya ng mga illegal weapons at mga grenade po. Yes po, pagdating po sa opisina, ayaw niya ibigay yung kanyang susi ng auto. Umabot kami 5 hanggang 6 na oras bago namin nabuksan yan, pero hindi pa rin niya ibinigay yung kanyang susi. Ang ginawa ng aking CEO na si Colonel Estolano, binigyan siya ng pagkakataon na buksan ang kanyang i-surrender ng susi, hindi pa rin niya binuksan, hindi pa rin niya ibinigay hanggang umaga. Pagdating ng mga laon na alas 2 ng madaling araw, napilitan na lang si Colonel Estolano basagin yung bintana na maliit. Pero sinabi na rin si Colonel Estolano na i-arestuhin ka namin tungkol sa obstruction of justice kasi yung kanyang sakyan mayroon kaming protocol pag na-impound, TTIR namin, Technical Inventory Inspection Report, na sinusulat namin lahat ng kanyang mga mula sa engine, part ng engine, kung may mating, kung may radyo, kung may tools, kung may expert tire, isinusulat po namin sa TIR pag na-impound. Kasi pag nagkulang po doon sa TIR ng aming report, tapos inirelease namin sa possessor, sa may-ari ang auto, kakasuhan kami po kung sino nag-TIR. Kaya kinakailangan ang protocol namin sa pag nahuli, nililagyan namin na lahat ng doon yung auto, yung parts ng auto, na lahat ng makina, lahat ng radyo, lahat po ng part ng makina ng auto po kailangan isulat. At yan po ay sinisignature ng driver. Nakadiscovery kami dyan, sir, ng ang baril niya na Glock 40 at saka 3 bullet base na panghibi na talagang hindi katatablan yung bullet base niya na nandyan sa kanyang sasakyan. Tapos yung kutsilyo, tapos mayroon pong load na ammunition yung kanyang baril. Kung hindi po sana kami, siguro kung di namin naunahan yun siya, siguro baka pinagpapatay niya kami noon sa area nung mahuli namin.
walang piyansa ang ganitong kasong kinakaharap sana ni JJ Javier dahil sa pagkaroon ng sandamakmak na baril sa loob ng kanyang sasakyan, pati na ang mataas na uri ng pampasabog. Pero sinubukan itong papilan at salbahin ni Colonel Estolano para malibre ang kanyang kaibigan sa kaso. Sandamakmak pa raw na pera ang ibinuhos ng inarestong si Javier para lang masigurong makakawala ito sa kanyang nilabag na batas. Kinabukasan po, magkatapos namin mag-search, pagkatapos na po ng search, na nakidiscover na po yung mga illegal doon sa sakyan. Nung gabi po, nagkabigayan na ng pera. Pinaunahan na po si Colonel Estolano ng 2 milyon para po ma-disregard yung mga ebidensya at para ma-dismiss yung kaso na isasampa namin doon sa Parañaque. Saan po sir nangyari yung unang bigayan na sinasabi? Doon po sa opisina namin, dala ng kanyang, nakita ko namin yung pera na dala-dala ng kanyang attorney binigay sa kanya. Tapos po yung sabi niyo po in total 7 million yung... Yes po, una po 2 milyon nung gabi. Tapos nagdala po ulit yung attorney niya ng 1 milyon para sa VIP treatment para po kinabukasan malaya na siya. Yung nga may video tapos nagpadala pa siya nung gabi ng hot dips ng mga babae doon sa opisina para sa kanyang mga kamasun doon. Kung sino pa ang gumawa ng tama at nagpatupad ng batas sa mga sumusuway nito, ang siya pang nahaharap sa matinding kaso dahil sa pagprotekta ng kanilang CO sa taong mapera kung saan ay mayroon siyang nakikitang pakinabang na pwede niyang pagpirahan. Kami po ay hinagla ng aming CO sa ombudsman dahil lang sa isang pagtrabaho namin ng tama para po sa isang tunay na serbisyo. Kami po ay naniniwala sa himpilan ng NAPOLCOM, mabigyan kami ng justice sa panagot ang isang colonel na sobra pong napakakurap na opisyal sa hanay ng PNP. Ipapakita ko din po sa inyo yung ikinaso sa amin sa ombudsman ni Colonel Estolano na kinasuhan niya kami ng misfeasance, tapos sa arbitrary detention, tapos sa misincriminating person dahil suhilan na siya ni JJ Javier Reyes nung gabi na yun ng milyon-milyon na halaga. Nahaharap ngayon sa patong-patong na kaso ang koronel dahil sa pagbisto sa kanya ng kanyang mga tauhan. Sinubukang kuhanan ng pahayag ang koronel pero tumanggi ito at sinabi sa media na sa NAPOLCOM na lang siya magpapaliwanag. Hanggat may mga pulis na nasisilaw sa pera ay hindi na matatapos itong mga nakakahiyang kaso na nasasangkutan ng ilan. Importanteng masala ang bawat aplikante ng PNP para malaman kung may ugali ba itong hindi maganda sa umpisa pa lang na pwedeng maging problema at magbigay ng masamang imahe sa buong kapulisan. Ikaw, sa tingin mo ba'y may pag-asa pang malinis ang hanay ng kapulisan? Kung gusto nyo ng mga ganitong klaseng videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po hanggang sa susunod dito sa Historiador Filipino.